Pitong senyales na kinakausap ka ng Diyos pero hindi mo napapansin. Number 1, kapag bigla kang natahimik at napapaisip sa buhay sa gitna ng magulong mundo. Minsan hindi aksidente yung mga sandaling napapatahimik ka at napapaisip. Ito yung paraan ng Diyos upang ipahinto ka sa pagmamadali at pagiging abala sa mga bagay sa mundong ito. Maaring kinakausap ka ng Diyos para paalalahanan ka na may mas mahalagang bagay kaysa sa mundong hinahabol mo. Gusto niyang tingnan mo kung tama pa rin ang iyong landas, yung mga ginagawa mong desisyon, at kung ayos pa ba ang relasyon mo sa Kanya. Sabi nga po sa Awit chapter 46 verse 10, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ito po yung paalala niya. Kapag tumigil ka at napapaisip, tinatawag ka niya para alisin ang ingay ng mundo, ipaalalang may higit na mas mahalaga kaysa sa hinahabol mo, at itinuturo niya kung saan dapat nakatuon ang iyong puso at buhay. Number 2, kapag may bagay na paulit-ulit na pumipigil sa iyong mga maling desisyon. Kapag may mga bagay na paulit-ulit na pumipigil sa iyong mga desisyon, parang may humaharang, hindi natutuloy, o laging may sumasagabal, hindi po ito aksidente lamang. Ito yung kamay ng Diyos na pumipigil sa iyo. Inililigtas ka sa kapahamakan at itinuturo na mali ang iyong balak. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ay nagbabalak ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kapag paulit-ulit mong nababasa o naririnig ang parehong salita o mensahe, maaari sa iyong pagbabasa po ng Biblia, pakikinig sa mga aral, o kahit sa mga usapan ng ibang tao, paulit-ulit mong naririnig ang isang aral o talata. Ito po hindi nagkataon lamang. Ito yung paraan ng Diyos upang bigyang pansin mo ang isang bagay na kailangan mong matutunan o isabuhay sa kasalukuyan mong buhay. Sinasabi niya sa iyo na ito yung sagot o gabay na hinahanap mo. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kapag paulit-ulit mong naririnig o nababasa yung mga parehong mensahe, sinisiguro po ng Diyos na mararating ito sa puso mo at magagawa ang layunin niya. Hindi po ito aksidente kundi sadya at may kabuluhan. Kapag nararamdaman mo ang kapayapaan sa gitna ng problema, kahit na punong-puno ka ng pagsubok, gulo o kaba, may kakaibang kapayapaan ang pumupuno sa iyong puso at isipan. Hindi po ito ang kapayapaang galing sa tao o sa mga bagay sa paligid mo, kundi ang kapayapaang nagmumula mismo sa Diyos. Ito po ay senyales na nangungusap ang Diyos sa iyo at kasama mo siya. Ipinapaalala sa iyo na nasa ilalim ka ng kanyang proteksyon at gabay. Pilipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag may naiisip kang bagong layunin o direksyon sa buhay, bigla mong nararamdaman na may nais kang gawin o baguhin sa iyong buhay, maaaring ito po'y paglilingkod, pagtulong sa iba, o pagbabago sa iyong pag-uugali. Yung mga ganitong kaisipan po hindi lamang galing sa iyong sarili, kundi hinihimo ka ng Espiritu ng Diyos. Tinatawag ka niya upang sumunod sa kanyang plano at gamitin ang iyong buhay para sa mabuting layunin na kanyang inihanda para sa iyo. Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag may mga panaginip ka na may malalim na kahulugan, hindi po lahat ng panaginip ay may kahulugan, pero may mga panaginip na may malinaw na mensahe, aral o babala. Ito po ay paraan o pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Sa mga sandaling ito, pinapakita niya sa iyo ay yung mga bagay na kailangan mong malaman, matutunan o ihanda sa iyong sarili. Kahit na madalas nating kalimutan yung mga panaginip, may mga tiyak na mensahe na nananatili po sa ating isipan at puso. Ito po yung dapat mong bigyang pansin. Job 33 verse 14 to 15. Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Sasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao ay natutulog ng mahimbing sa gabi. Kapag nararamdaman mo ang paghahangad na manalangin at magbasa ng salita ng Diyos, bigla mong nararamdaman na nais mong lumapit sa Diyos, magdasal ng mas madalas, magbasa ng Biblia, o makasama ang ibang mananampalataya. Yung paghahangad na ito ay hindi po galing sa iyong sarili lamang. Ito po ay paghihimok ng Diyos upang magkaroon ka ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Pinapaalala niya sa iyo na siyang pinagmumula ng lahat ng karunungan, lakas at kapayapaan na kailangan mo. Sabi po sa Awit 42, verse 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Ngayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Ang matinding pagnanais mong lumapit, manalangin at hanapin, ito po ay galing mismo sa Kanya. Siya yung nagpupuhaw ng iyong puso dahil gusto niyang makasama ka. Ang lahat po ng mga sinyalis na ito ay para lamang sa ikakabuti ng paglago mo. Kapag napapansin mo yung mga ito,
Huwag mong ipagwalang bahala. Maaaring ito po yung paraan ng Diyos para iparamdam sa iyo na nariyan siya at mahal ka niya at may plano siya para sa iyong buhay.